Ang BGC Boys, nakipag-ugnayan umano ang tinaguriang BGC Boys na idinadawit ngayon sa flood control scandal kay VP Sara. Yan sina dating Public Works Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay veteran columnist Mon Tulfo, umaasa ang tatlo na maakwet ang bise sa nilulutong impeachment case at magiging presidente sa 2028. Alam daw kasi ng mga ito na madidiin sila sa plunder, pero kapag nanalo si VP Sara, bibigyan sila ng executive clemency batay sa umano'y game plan. Dagdag pa ni Tulfo, kailangang mapanatili ang Duterte alay sa Senado dahil via physical vote ang kahihinatnan ng impeachment case. Matatandaan na una nang isinangkot ng BGC Boys sina Senators Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jingoy Estrada. Dagdag ng kolumnista, kailangang madiin sa ghost projects ang mga kongresistang napangalanan na para masangkot din sina dating Speaker Martin Romualdez at susunod si Pangulong Bongbong Marcos. Sinisikapan ng bilyonaryo Luciano na kuna ng panik ang kampo ng Nag-uulat, Banat Boy. Ayan So, yun nga. No, ako naman dito, pagdating dito sa talakayin na to, no? Ano nga natin, i-loop natin. So, hindi ko talaga magets, no? Yung after all ng pasabog, after all ng sinumpaang salaysay doon sa plenaryo, 'di ba? Talagang the audacity nung tatlong to para i-retract yung ano nila. Everyone can just speculate nga naman. Pero ito kasi si Mon Tulfo, wala din akong tiwala dito sa matanda. Contrary. Kasi kay Boss Mark kanina, di ba? Pinaliwanag niya kung ano yung mga na-predict din ni Mon Tulfo. Pero ako talaga medyo wala akong tiwala dito. Kasi alam mo na, kung kunyari yung journalist ka and then meron namang mga kumakalat na mga speculations, i-compose mo lang i-compose mo properly yung mga speculation ng tao or kung ano yung sinasabi ng mga tao. Tapos ilabas mo as a topic. Tapos parang lagyan mo lang ng caption na parang isalaysay mo ng parang kunyari merong ganyan yung feeling kong lumabas diyan No? Ito, syempre, ang mga speculation ng tao, itutulak mo na lang ng konti Kasi ang punto or yung mga opinion ng mga tao, malamang nakipag-usap na yan. 'Di ba? Nakipag-usap yan kay VP Sara. Ngayon, konting tulak na lang, eto, bam, come out Mon Tulfo saying na sigurado, hindi sigurado talagang feeling talagang nangyari. 'Di ba? So nangyari na nakipag-usap nga tong tatlo kay Sara and given lahat ng mga details naman na binigay doon, given na yan, iniisip na ng mga tao. Ano pa yung iniisip na ng mga tao? Na pag nanalo ng presidente, palalayain yung tatlo or mas mababa yung magiging kaparusahan or baka hindi na panagutin. Which is lahat yan. Alam na natin yan. Pero hindi dito sa Birahan PH, syempre. Matatalino tayo rito di ba? Kayo lang pala, ako medyo low-key lang tayo. Kaya medyo medyo hesitant ako maniwala diyan I take it with a grain of salt pagka yung mga chika ni I can call it chikanes ni Mon Tulfo. Hindi ako masyadong kasi given na yan. And then yun yung side natin ng administrasyon is hoping for or yun yung talagang iniisip natin. So kung itinulak tayo doon sa spot na yon, sa issue na yon, tapos paniniwalaan natin agad-agad, no? Kagaya niyan, yung abogado pala na nagsabi noon, then magre-retract daw, pero wala pang official statement si Alcantara. So abangan natin. Mas maganda na abangan natin. And then yung abogado pala ni Alcantara, abogado din ni Joel Villanueva. Paano ba yun? Di ba? Hindi ko,
correct me if I'm wrong ha, pero yun yung pagkakabasa ko kani-kanina eh. So anyways, enough of that, no? Yung BGC Boys, mayroon na ako napanood na isang, kumbaga parang sagot ni Senator Ping Lacson. Was it Senator Ping or Ombudsman Boying Rimulya? No? Even though na na-retract nila yan, meron na mga, hindi ko alam yung term na ginamit, hindi ko maalala, pero parang meron ng nakalikom na ng enough na evidence, no? At saka meron ding mga other instances na nagko-corroborate dun sa mga sinabi nila. So, yung kahit i-retract pa nila yan, yung mga other congressman na yung mga tsaka yung iba pang mga napanagot na, matibay din yung stand nila. So malabong kahit i-retract yan, tuloy pa rin yung kaso. Hindi naman pag-retract nila, wala na, babagsak na yung kaso. Hindi ganun yan. So, perjury, yan. So anyways, punta na tayo dun sa ano natin ha. Kahit anong gawin niya mga yan, makakasuhan pa rin yan. And take note, no, ewan ko kung talagang maniniwala sila ano dyan, na yung yung mananalo si Sara, putya, tai-tai yan. Tayo lalo na yung mga supporters ng administrasyon. Tapos yung supporters ni PBBM, tas yung mga dilawan, no, kailangan talaga natin magkampe-kampe pagdating sa eleksyon kasi lahat tayo madadali pagka naging presidente yan. Wag naman sana. 'Di ba? Oh. Kahit sino, wag lang 'to. 'Di ba? Oh. Punta na tayo dito sa ating susunod na talakayin, syempre, no, baka pumunta pa yung iba. So, ayan. Maganda, abangan natin 'yan, no, kung ano yung talagang mangyayari diyan. At syempre, punta na tayo dito sa ating pangatlong tatalakayin, no? At eto nga. Asan ba? Harry Roque, disbarment. Anong disbarment? Disbarment 'yan. Mali na naman ako ng spelling. Sino ba nagsalita niya? Si Sir Jack? Harry Roque, disbarment. Mahatulan bang guilty? Oh, yan. Tingnan nga natin. Ano ba yung ating topic dyan? Ay, eto pala. Eto. Singongi kasi yan. Singongi ba? Singongi.